Kabayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Lacson, in-expose po na may congressman na tumanggap ng 15 billion pork barrel. At na yung ilang senador naman po ay tumanggap ng 10 to 50, 5 to 10 billion na pork barrel. Illegal po yung mga pork barrel na yan, di po ba? Ito pong expose, wala po akong problema. Talaga namang Mr. Expose. Kilala po natin si Lacson. Bubugbugin po tayo ng mga expose. Ang problema po, Mr. Lacson, ito bang mga expose ninyo ay mauuwi sa sampahan ng kaso? Kasi uso na ngayon yan no? Iniimbestigahan para magsampa ng kaso. Ito bang mga sinasabi niyong congressman at mga senador ay maiimbestigahan man lang? Yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong sinabi nitong pagpapile po ng resolution nito ni Cayetano na naglalayon po na ma-house arrest na lang si Tatay Digong dito po sa Pilipinas, no? Kung hindi man dito, at least sa Philippine soil, dun po sa the Netherlands, diyan po sa Philippine Embassy. Ayan, parang good news po sa atin yan. At marami pa pong iba tayong pag-uusapan. Yung comparison po nitong si Anticler at saka nitong bagong spokes ng Pangulo, no? Ng pangalawang Pangulo pala. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Bagong hairstyle yan Ang tawag dyan sa hairstyle na yan ay bagong bagong gising hairstyle. Okay. Pag-usapan na natin, mga kapatid. Meron pa muna rito. Ito po, panay po ang banat naman ito ni Risa Hontiveros. Nagpapaawa na naman. Ang sinasabi niya, wala daw siyang sama ng loob dito po kay Kiko Bam. Kung sakali po sila ay iwan siya at mapunta sa administrasyon. Alam mo, unang-una, no, Risa Hontiveros, kayo ba talaga may usapan na ikaw ang leader nila? Kasi ngayon po lumalabas na lumalabas ngayon na bakit ang bilis ka naman baliktarin kung totoo na ikaw ang leader? Hindi naman porket sila ay inendorso mo o ikinampanya mo o talaga bang may naitulong ka sa kanila sa kampanya, kinikilala ka na nilang leader, di ba? Yun yung problema nito ni Risa Hontiveros Akala niya automatic, no? Dahil kakulay niya, kapareho niyang dilaw at kakamping, automatic na siya na yung leader. Automatic na kinikilala. Ngayon pa lang, Risa Hontiveros, yung pangarap mo na maging presidente, tumakbong presidente sa 2028, mukhang malabo na. Kasi sa totoo lang, yung mga kakulay mo nga hindi pa naniniwala sa leadership mo. Wala naman yatang pronouncement. Ngayon ko lang po naisip, wala naman yatang pronouncement buhat kay Kiko Pangilinan at saka kay Bam Aquino na ikaw ang leader nila. Masyado ka lang assuming, no? Total, pinag-uusapan na natin si Risa Hontiveros. May sariling mundo. Yung pala, wala naman kayong usapan na ikaw ang leader nila.
assuming ka masyado, asumera. Ngayon, eto, punahin na rin natin siya kasi yung kinakalat niya ngayon na ano no, na sinabi niya na may nabanggit si BP Sara sa kanyang sa kanyang hindi ano to panelo panelo hairstyle. May nabanggit po si BP Sara sa kanyang panayam sa dahig na bago pa lumabas si Michael o si alias Rene, bago pa siya lumabas, nakakuha na ng kopya si BP Sara ng affidavit. Ngayon, gustong intrigahin, no? Gustong gawing intriga ni Risa Hontiveros na bakit may kopya si Vice President. Gusto niya magtanim sa atin ng duda eh. Ano ngayon? Di ba? Yun naman yung ano ko eh. Ano ngayon? Anong intriga yan? Alam mo bang intriga proof? Ha? Intriga proof na si BP Sara? Anong gusto mong intrigahin kung bakit siya may kopya ng affidavit? In the first place, illegal bang affidavit? Oh. Ang gusto mo bang palabasin, may kinalaman si BP Sara sa pagtakas ni Michael sa'yo, sa poder mo? Oh. Ano man ang affidavit? Una, illegal ba ang magtaglay ng affidavit? Kung hindi naman illegal, ipinagbabawal ba na yung affidavit ni Rene ay meron ng Vice President? Ikalawa, gusto mo bang palabasin na si BP Sara ang may hawak kay Rene? Ano naman ngayon? Halimbawa na lang, kung si BP Sara nga ang may hawak, ano naman ngayon? Ibig mo sabihin, kung tignan lang natin yung gusto niyang intriga, gusto mo bang palabasin na nasa poder ni BP Sara si Rene? Ngayon, kung nasa poder, ano ngayon? Nailigtas ka ba? Nung ibig sabihin, hindi na ba siya tanim witness? Kung nakuha man siya ni BP Sara? Oh. Pero malabong-malabo yan. Very busy si BP Sara. Ang dami niyang problema. Impeachment. Tsaka si Tatay Digong. Iintindihin niya pa ba yan si Michael? Para lang sabihin ko sa iyo, intriga proof na yan si BP Sara. Hindi nyo na kayang intrigahin. Direkta na nga mga akusasyon nyo. Wala kayong nagagawa eh. Mahal pa rin ng mga tao ang mga Duterte. O ikalawa, Vice President yan eh. Ikaw nga, meron kang intelligence eh. Di ba? Hindi ba intelligence ka? May intelligence ka? Hindi ba sinasabi mo na si Michael ay nasa poder ng KOJC? Oh. Senador ka lang eh. Eto Vice President. Hindi mo ba naisip na pwedeng mayroon ding malawak na network ang isang Vice President? Sa tingin mo walang contact sa mga intelligence ang isang Vice President, future President ng Pilipinas? Sa tingin mo, blanco ang utak niya? Pwede naman talaga yun, yung hinala mo. At hindi niya yan sinabi nang nadulas siya o ano. Sinabi niya yan dahil nag-state siya ng facts. Meron na siyang affidavit bago pa lumantad. O ano ngayon? Kaya nga siya Vice President, kaya nga siya effective na Vice President. Alam niya yung galawan ninyong lahat. Hindi nyo ba nare-realize yun? Hanggang ngayon ba nagtataka kayo sa galawan ni Vice President Sara Duterte? Bago pa kayo makapag-isip, alam na nila. Una lagi ang mga Duterte sa inyo. Una pala eh. Bakit nakulong si Tatay Digong? Hindi niya rin alam yun, di ba? Destiny niya yan eh. Anyways, wag mong problema yan. Wag mong problemahin yan.
Alam nyo, hindi nyo po kinakailangan ng budget sa intelligence para magkaroon kayo ng mga galamay sa intelligence. Di po ba? Kinakailangan po ba dapat ng budget? Hindi nyo naman po kinakailangan ng budget sa lahat para lang matawag na may intelligence kayo. Kinakailangan nyo may budget. Wala pa pong budget yun. Imagine niyo. Wala pong budget sa intelligence. Pero imposible po na walang intelligence sa BP Sara. Ang network po, mga politikong matagal na yung mga... Parang yung sinabi na si Bato, wala nang connection sa mga intelligence. Dati, para sa inyong kaalaman, dating Pangulo po yung tatay nito. Marami pong malapit dyan. Nakusa malamang. Yung mga kaalaman pwedeng makarating sa kanila. Huwag mong pagdudahan at hindi naman siya dahil mas matalino pa sa'yo si BP Sara. Kung sinabi niya yun, as a matter of fact yun. Kung meron na siya ng affidavit, yung sinasabi ni Rene, bago pa lumantad si Rene, ano ngayon? Illegal ba yun? Kung hindi yun illegal, ano problema mo ron? Gusto mo ikaw lang? Okay, punta na po tayo sa iba pang topic. As it comes na lang ha. Eto, nagulat po ako rito sa bilyonaryo to eh. Nagkaroon ng convergence. Sabi po to ni Jesus Crespin Boying Remulla. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection with yung drug war dito sa killing sa Isabong. Ang masyadong pilit na pilit, no? SOJ Crespin Remulla. Masyado pong pilit na pilit yung gagawin ninyong pag-uugnay. Parang yung Quadcom yan eh. Lahat na lang, pogo, in-involved nila sa war on drugs. Kaya po hindi ka panipaniwala na sa tao. Pwede po ba na maniwala yung tao na isabong lang? Alam na natin yan na yung pagkamatay ng mga sabungero ay gawa po yan ng sindikato, di ba? Pwede po ba na yung sindikato na to not necessarily involved sa war on drugs? Hindi ko kasi maintindihan kung paano maikokonekta yung war on drugs dito po sa criminal activities ng mga pumaslang dito sa mga sabungero. Hindi ko makuha yung ano eh. War on drugs po ay legal na pinag-uutos, pinasasama nyo lang. Actually, ang war on drugs ay legal na utos ng isang presidente ng Pilipinas na pinasama lang nitong mga parang ano po yan, puksain ang mga terorista, puksain ang mga insurgents. Di ba? Legal po na utos yan. Legal din po na utos na puksain ng droga. Porket pinasama ninyo yung war on drugs, hindi po ibig sabihin, no? Bakit po ang war on drugs po ay legal na utos ng isang legal na presidente. May mga pagmamalabis ba? Meron naman. Napatunayan na natin kay Kian de los Santos. In fact, kung hindi ako nagkakamali, nakakulong yung mga pulis na nagkamali dun sa Kian de los Santos case. Ngayon, bakit po yung isang criminal na activity na pagpaslang sa mga sabungero na ayon din kay sa inyong alias sa Totoy ay ang dahilan yung panyonyope. Sa mga hindi po nakakaalam yung panyonyope, napanood ko yan sa hearing eh. Yung pipilayan nila yung sarili nila manok tapos pupusta sila sa kalaban. Siyempre walang kamalay-malay yung mga yung mga mananaya na may diferensya pala yung manok na ilalaban.
So, ganun po yun, no? Maglalaban sila ng manok, may pumupusta dun sa kalaban nila. Kaya siguradong panalo dahil it's either may pila yung mga manok. Yun po yung panyonyope na tawag. Ano po ang connection no, sa war on drugs na legal? Yun lang po. Wag po pilit na pilit. Pwera na lang kung balak ninyong gawing ebidensya, ihabol yan sa ICC. Kasi hindi natin alam kung sino yung kung ano yung mga ebidensya na sinabit nyo sa ICC. Yun lang po. Pwera na lang kung ganun yung purpose ninyo. Kasi naririnig ko na ngayon na sinasabi nyo na crime against humanity. Parang yan yung kaso ni Tatay Digong sa ICC. Okay. Punta tayo rito sa spokes. Alam nyo, yung spokes ni BP Sara, sa totoo lang po, breath of fresh air, ika nga, no? Dito sa mga spokes. Kasi, buhat nung dumating si Auntie Claire, alam natin na attack dog, no? Yung purpose niya, pati yung paraan niya ng pag-atake talaga. Talagang all out na atake sa mga Duterte ang ginawa ni Auntie Claire. Totohanan tayo. All out na atake yan, no? Nung una, syempre, kasi kakaiba, 'di ba? Alam niyo yung bardagulan sa una, para yung kay Rowena Guanzo yung ginagawa niya noon eh. Cute pa pagkauna eh. Pero alam niyo yung pag wala, nakaka-amaze kasi iba to ibang uri ng kalaban to Gutter yung mga language, basura yung lumalabas. Kaya nga basura in, basura out eh. Tapos medyo may drama na konti, no? Dramatic kung magbigkas eh. Mga tipong aksyon ng aksyon, hindi bakasyon. Kala mo may yung gumagawa ng mga talagang punong-puno ng drama, no? Tapos so yung una, kinakagat pa ng press people yan eh, yung mga tatanungin mo kung anong ginagawa, anong masasabi ng Pangulo, tapos bibirahin mo yung Duterte. Pag may problemang tinanong mo, ang automatic na bira sa Duterte. Nung una, kasi na-amaze, wala pang nakakagawang spokes niyan. Miski si Harry Roque noon na medyo makulay na ang pananalita, hindi pa po bumaba sa level nito ni Auntie Claire na pwedeng magsalita ng kahit na ano, no? Laban sa mga Duterte. Tutok niya lang Duterte. Tapos, sinundan pa, dito na nasukaan lahat eh. Sinundan pa ng isang abante na spokes naman ni Martin at isang bukoy na spokes pa rin ng mga congressman. Talagang parang, ano ba itong mga spokes na to? Away lang yung habol. Atake lang ng atake. Sabay dumating to si Mama, ano nang ang pangalan to? Yung spokes po ni Ma'am Attorney Ruth Castello. Talagang parang wow. Sa wakas may spokes din tayo na nakita na desente, no? Hindi magsasalita at good news kagad eh. Good news kasi kagad pinarating na nagbigay sa Vice President for the last 3 years ng unqualified o unmodified opinion, no? Sa paraan ng paggastos ng pera. Auntie Claire, yung maagang nalaos yung style mo. Wala nang bago eh. Alam mo yung pagbabardagulan, sa biglaan lang yan eh. Pero kung wala ka ng bagong sasabihin, alam na ng lahat ng tao, hindi na kami nabibigla, na kada may problema, isisisi mo sa Duterte. Kada hanapin yung sagot ni BBM, ibabaling mo sa Duterte. Nakakasawa ka na.
Yeah? Sawa na kami sa iyo, Auntie Claire. Kaya maraming salamat kay Attorney Castelo. Dumating ka sa panahon na sawa na kami sa bardagulan ng mga spokes. Okay, punta na tayo rito kay Lacson. Alam nyo, talagang true to his yung pagkakakilala natin sa kanya, no? Sabi ni bilang Mr. Expose, yan ang pangalan niya dati, di ba? Lacson Mr. Expose yan eh. Uupo pa lang si Lacson sa next 20th Congress bilang senador. May expose na agad. Ano ba sinabi ni Romeo? Sir, wag mo nang ilagaw ang mga bayan. Dapat lang makulong si Digo. Wala po kaming problema sa pananaw mo. Hindi naman po namin pinaglalaban na hindi dapat eh. Wala kaming pakialam sa iyo. Okay na yan. Hindi ako narito, no? Alam mo, Romeo, ito lang masasabi ko sa iyo. Tapos na yung mga tao na nangungumbinsi pa. Ang mga Pilipino ngayon, meron na silang kanya-kanya. Kahit na anong salita ninyo, hindi nyo kami makukumbinsi na dapat lang sa kulungan si Tatay Digong. Kami rin, kahit na anong daldal namin, hindi na rin namin kayo nakukumbinsi. Nakikipag-usap ako rito sa mga tagahanga ni Tatay Digong. No? Ngayon, kung hindi namin kayo kinukumbinsi na. Ang sinasabi namin sa inyo, wala na kayong bilang. Ang sinasabi namin sa inyo, enjoy nyo na tong mga ilang taon na kayo ay nasa poder pa. Yun lang. Tapos na kayo. No? Sinasabi namin sa inyo, yan, sakripisyo ni Tatay Digong, ang ultimate na mapupuntahan yan, magiging presidente yung kanyang anak. Ano man ang mangyari sa kanya. Wala na tayong kumbinsihan. Tapos na yung pangungumbinsi. Kahit na anong sabihin nila Laila de Lima na may ebidensya sila ni Luis Tro na pag nakita ng mga tao ebidensya, wala na. Hindi na po yan. Masyado na po tayong politicized. Masyado na. Ang nagpasya na po ang mamamayang Pilipino. Binasura na kayo. Talo kayo. Paalala ko lang sa iyo, Romeo, no? Yung midterm election, pinakamasaklap na pagkatalo ng isang sitting president. Walang sitting president na hindi nanalo sa midterm election. Tanging si BBM lang. Alam mo ba yun? Wala na tayo sa kumbinsihan. Pumunta ka rin sa mga kapanalig mo. At kami naman dito sa mga magkakapanalig namin, wala tayong problema sa isa't isa. Okay, balikan natin to si Lacson. Ito po, sabi ni Lacson, may isa raw congressman na nakakuha ng 15 billion worth ng pork at meron pong mga senador na tumanggap ng 5 billion to 10 billion na pork. Pinaalala ni Lacson na nung panahon nila, no, mayroon pong legal na natatanggap yung mga congressman at mga senador. At yun po ay ang tawag po dyan, hindi po nila tinawag na pork barrel, kundi Priority Development Assistance o PDAP. Ayan, magkano po yan? At hanggang 200 million lang po pinag-usapan 200 million sa isang senador at hanggang 70 million sa isang congressman. Pero dineklara po yan ng Supreme Court, no? Dineklara po yan ng Supreme Court na illegal. Okay. So nung legal pa yung PDAP, 70 million lang po ang tinatanggap o pork barrel. 200 million naman po sa mga senador. Ang tanong, bakit nung naging illegal, meron tumanggap na congressman na 15 billion at merong tumatanggap na senador na 5 to 10 billion.
magandang expose, di ba? Kaya lang, Mr. Expose, tapos na po tayo sa panahon na expose. Ngayon po, ang nag-expose, papunta po sa kasuhan. In-expose nila di umano yung mga, di umano ay mga anomalya sa confidential fund ni BP Sara. In-expose ng mga congressman na nauwi po ngayon sa kaso. Sangkatutak na kaso. Minaniobra nila. Magkano lang yung pinag-uusapan natin? 125 million lang. Hindi po billion, 125 million. Katiting po yan para po sa sinasabi niyong 15 billion ng isang congressman. Nauwi po sa kaso. Vice President po to. Mr. Expose Lacson. Bibilib kami sa iyo at sa mga susunod mo pang expose kung mauuwi rin to sa kasuhan man lang. Hindi na po uso ngayon. No? Kung yung panahon ninyo, Mr. Lacson, Mr. Expose, kung yung panahon ninyo, tuwan-tuwa na yung mga tao na, ay, gumas, ganyan pala yung ano na yan. Expose lang na expose, walang nangyayari. Eh ngayon po, ang kinakailangan po namin action kasi nasanay na kami. Oh, 'di ba? Ilan na? Ang dami na pong kinakasuhan. Iniimbestigahan pa lang, pinakukulong na eh. Oh, ngayon po, ang tanong ko, Mr. Expose, may makukulong ba diyan? Ikalawa, iimbestigahan mo ba man lang 'yan? O expose lang talaga? Kasi wala pong silbihan, drama lang po 'yan. Pampapogi lang 'yan kung wala pong makakasuhan na congressman at senador. Eh, illegal talaga yan. 125 lang nga, nakasuhan, no? Illegal po talaga yan. Ngayon, ang tanong, makakasuhan ba? Iimbestigahan mo ba man lang? Kung hindi po, wala lang pong silbi yan. Ang dami na pong na-expose sa mga utak namin. Eh. Di po ba? Expose na po kami. Ang gusto namin ngayon, makasuhan itong mga ine-expose. No? Kababasa ko lang, kinasuhan si George Garcia. Ganun na po ngayon. Dumadakdak yung mga umaatake pero nagkakaso. O, di ba si Respicio, Attorney Respicio, kinasuhan si George. Yun yung sinasabi namin. Kasi itong mga tao na to, hindi naman po to immune sa kaso eh. Pwede talagang kasuhan itong mga to. Yun lang po, Senator Lacson. Hindi na po uso yung expose na hanggang expose lang. Kinakailangan po ngayon, dapat meron ng kakibat na kasi kung wala, wala lang yan. Sawan-sawa na kami sa mga papogi. Kung expose at expose rin lang, si BP Sara, dami na na-expose eh. Wala na po yan. Maliit na po yung mga gusto nyong palabasin na expose na yan. Okay, punta na po tayo rito sa medyo speaking of congressman at mga nagmamatapang na naman tong dalawa yung magtiyahin na si Laila de Lima at saka to si Jerbel Luistro. Ang sinasabi nila, hintayin daw yung impeachment. Tama nga naman. Taga Batangas yan, di ba? Oh. Expose. Wala na yung expose na yan. Kasuhan nyo. Punta na tayo rito kala Jerbel at saka kay De Lima. Sinasabi nila na hintayin nyo kayong mga tao na nagsasabi na ayaw nyo ng impeachment. Hintayin nyo raw dahil pag lumabas daw yung mga ebidensya nila, baka magbago. Alam nyo, naniniwala ko na wala kayong ebidensya kay BP Sara. Naniniwala ako. Bakit? Confidential pan nga, nilabas nyo. Confidential na yan, ha?
Alam na alam ng mga tao, may Mary Grace Piatos, alam ng mga tao na merong kung ano-anong pangalan. Confidential po yun, bawal pong ilabas yun. Pero nilabas nyo. Di ba? Tapos sinabihan kayo direkta ng isang senador. Witch hunt yung ginagawa nyo. Wala namang katotoran yung mga pinagagawa ninyo. Gusto nyo lang sundin yung amo nyo na mawalan siya ng kalaban na nagngangalang Sara Duterte sa 2028. Direkta na po yun. Ininsulto na kayo. Alam nyo kung ano katapat nun? Insultuhin nyo rin si kung meron talaga kayong ebidensya na hawak-hawak, no? Insultuhin nyo rin. Eto ebidensya namin, no, Subiri. Sabi mo, witch hunt lang. Pinatutunayan nyo lang. Tapos dumakdak pa kayo na may hawak kayong ebidensya. Real talk po. Bawal ngang ilabas yung confidential fund. Dilalabas nyo sa taong bayan. Yan pang ebidensya na sinasabi nyo hawak nyo. Bawal ba nyo ilabas ang ebidensya? Hindi. Sino ba may sabi sa inyo bawal nyo ilabas yung ebidensya nyo? Panay panliligaw sa taong bayan yung ginagawa nyo. Araw-araw nyo sinisiraan si BP Sara. Hindi na ubra yan. Sabi nga sa inyo, intriga proof ang mga Duterte. Hindi po ubra yung sasabihin nyo lang na, sino ba to si Mary Grace Piatos? Kasi wala naman talaga kayong ebidensya. Inunahan na rin kayo ni BP Sara. Bank account ba kanyo? Na-play down na yan ni BP Sara. Kung meron man kayong bank account na illegal nyong nakuha ayon kay BP Sara, sasagutin niya yan. Wala na kayong expose na ganyan. Pero alam ng mga tao yung pagiging one-sided nyo. Confidential fund, ang daming may confidential fund. Yun yung pinakamalaki yung pagkakamali. Ang daming may confidential fund. Maanong imbestigahan nyo lahat, kunwari. Para kunwari, palalabasin ninyo na kunwari, ang kurap lang si BP Sara dahil yung iba maayos yung confidential fund. Wala Nagmadali kayo na isa lang ang imbestigahan namin. Isa lang, si kay BP Sara lang. At pasasamain na namin ang confidential fund. Daming may confidential fund. Doon kayo napupulaan ng tao. 'Di ba? Nilantad na ninyo yung laman ng confidential fund. Hindi nyo pa rin napaniwala yung tao na magnanakaw si BP Sara. Alam nyo kung bakit hindi nyo mapaniwala yung tao? Kasi kaya nyo pinupuruhan yung confidential fund. Alam ninyo na bawal i-expose ni BP Sara yung confidential fund. Bakit? Confidential nga ano ngayon ba doon kung confidential fund at bawal expose? Anong problema doon? Meron po kasing hindi confidential fund si BP Sara. Alam niyo po ba yun? Sa DepEd man o sa Vice President, meron pong hindi confidential fund. Ano ibig sabihin nun ba doon? Hindi po lahat ng pondo ng DepEd at ng maliit na bahagi lang po yung confidential fund. Alam nila na pag inatake nila sa confidential fund, hindi sasagot si BP Sara. Bakit po? Bawal i-discuss ang confidential fund sa publiko. Tanungin nyo kung sino magdedemanda pag diniscuss ni BP Sara. Sila din. Bawal nga Anong klaseng Vice President to? Bakit ini-expose? Dedemanda nila. May nakita ba kayo sa hindi confidential fund na katiwalian? Wala. Actually, wala naman sila nakita Ang nakita nila, Mary Grace Piatos, todo na yun. Pero sa lantad ng mga pera na pwedeng pag-usapan, bakit hindi nila tanungin? Kasi wala nga Ano sabi ng COA?
Unmodified. Pinakamataas na pwedeng ibigay. Nakukuha nyo yung ginawa nila? Pautot lang yan lahat. Bakit confidential fund? Kahit na anong atake namin, hindi sasagot si BP Sara sa confidential fund. Kasi confidential nga. Once na sumagot yan, ididemanda, reklamo namin yan. Ini-expose mo yung confidentiality. Alam niyo yung ginagawa ng mga to? Yan po yun. May iba pang pondo na hindi confidential? Marami. Bakit hindi nila binusisi? Binusisi na nila at wala silang nakitang anomalya. Kahit naman sa confidential fund, wala silang nakikita eh. Ano po ang nilalantad nila ngayon na posibleng dyan sila makakakuha ng ebidensya? Bank account. Ginawa nyo na yun kay Corona eh. Dahil na tayo, first time natin makakita ng bank account ng isang bank account kontra sa kanyang salin. Wala nga kayong bintang eh. Magkano ninakaw? Paano napunta sa bank account? Ang sinabi nyo lang, unexplained wealth. At parang ngayon, magkaroon ng unexplained wealth, patutunayan niya, buksan natin yung bank account. At doon na kayo. Di ba? Doon pa lang kayo magkakaroon ng ebidensya. Witch hunt nga eh. Wala po yan. Kaya pong ipaliwanag ni BP Sara. Nakakuha man kayo na, bakit po nila hindi malantad? Yung kanila, kung may nakuha man sila na bank account. Kasi pwede mo lang sabihin na matindi tong ebidensya namin nang hindi nila nilalabas. Bakit nilalabas niyo yung confidential? Bakit yung ebidensya kay BP Sara hindi niyo mailabas? Kasi bawal. Ang nakuha ng mga yan through illegal means. May waiver bang pinirmahan si BP Sara? Wala. Pwede lang pong ilantad yan through court order. May court order ba na nagsasabi na ilantad ang bank account ni BP Sara? Wala. Pero naunahan na kayo, hindi na expose yan eh. Sinabi na ni BP Sara, sasagutin ko yan sa impeachment. At mapapahiyalan sila. Ang problema, hindi na makakarating doon. Dahil paghandaan nyo si Marcoleta, hindi nyo naman kaya si Marcoleta eh. Ano isasagot nyo kay Marcoleta? Sa fourth impeachment yung pinasa ninyo. Ngayon pa lang tanggap na ng mga tao na madidismiss yan dahil illegal ang inyong ginawa. Pinadidismiss na yan ng kampo ni BP Sara dahil sa illegality ng ika-4 na impeachment trial. Ang linaw po nun eh. Isa lang. Isa lang po sa loob ng 1 taon, pwede mong isampa. Aminado kayo lahat na yan eh. Ika-4 eh. Pwede naman kasi yung sampa yung una. Ayun yung problema nyo. Wala kayong tiwala kay Tabi. Alam ko si Tabi yung una nagreklamo. Tabi kasi inunahan mo sila. Kaya ngayon nagkukumahog kayo, di ba? Nagkukumahog kayo. Wala na po yan. Wala na po maniniwala sa'yo. Binalatuba na nga kayo niyan eh. Binalatuba na kayo. Minority yun ha. Majority, binabalatuba kayo ni Chis Escudero. Minority, binalatuba na kayo ng minority ni Subiri. Na witch hunt lang yan. Yung ginawa ninyo, witch hunt lang para ma-eliminate ninyo si BP Sara, hindi patakbuhin sa 2028. Wala na po yan. Kailan kayo natalo? Natalo kayo noong 2020, etong 2025 midterm election. Bakit kayo natalo? Nakita ng mga senador. Tatakbo pa yung mga yan eh. Lahat ng uri ng senador nakita nila. Teka muna. Delikado pala tayo.
Pag nakita ng tao na tayo ay anti-Duterte, zero tayo sa Mindanao at maraming parte ng Visayas. Kung masisiro tayo sa Mindanao at malaking parte ng Visayas, hindi na, goodbye na tayo sa ating pagtakbo bilang senador. Unexpected po sa akin yan. Ang expectation ko lang po, iboto natin yung Duterte para magkaroon tayo ng numero. Iboto natin yung Duterte para mailigtas natin si BP Sara. Hindi ko po nakita na yung Mindanao pala talagang katatakutan na nila. Kahit po yung mga hindi nating kakampi, papaboran na si BP Sara dahil nakita po nila, eto ang posibilidad na mangyari sa amin. Masiro kami sa Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Diba? Oh, tignan nyo yung style ni Kiko at saka ni Bam. Hindi umatake ng direkta sa mga Duterte. Alam mo, Rizon Tiveros, kaya kaayaw nila dahil gusto ni Kiko at Bam ma-extend pa yung kanilang pagiging senador. At ang pag-atake sa mga Duterte, suicide yan, career suicide na yan sa politika. Political career suicide. Sa mga panahon ngayon. Hanggat si Tatay Digong ay nakakulong dyan sa at lumalala po ang sitwasyon niya, political suicide ang bumanat sa mga Duterte ngayon. Kita niyo yung amo nila, hindi makatawid-tawid sa 1%. Lahat na ng survey, hanggang 1% lang si Martin. Si